Ngayong araw nga na 'to yung appointment ng circumcision ng anak naming si Kai. Hindi ko pa nga siya ipinapanganak noon, napag-decide na namin na ipatuli na siya agad. Libre pa daw kasi pag pinatuli yung newborn baby. Basta hindi pa siya lalagpas ng 28 days. Kapag lumagpas na siya ng 28 days, magkakaroon na siya ng bayad. Which is nasa $400 din yun. Pagka kasi inantay pa namin na lumaki siya, baka hindi lang $400 yung bayaran namin. Dito ko nga lang sa Canada na pag-alaman na pwede na palang tuliin yung mga newborn babies. Sa Pilipinas kasi 10 years old pataas saka tinutuli yung mga batang lalaki. Ito nga nakapasok na kami sa loob ng building kung nasaan yung clinic ni Dr. J. Buenafe. Medyo kinakabahan nga kami mag-asawa para sa anak namin pero sana mabilis gumaling yung sugat niya. Dahil kung hindi, iiyak siya ng iiyak buong magdamag. Pero for sure, ito yung isa sa magiging dahilan kung bakit siya iiyak. At nandito na nga kami sa loob ng clinic at pinagsuot lang kami nitong parang putsak. Sobrang nininervyos na nga kami para sa anak namin dahil kami pa lang yun nandito. Mga ilang minuto nga lang at pinapasok na kami dito sa kwarto. Yun at kinakabitan na siya ng strap sa magkabilaang hita niya. Para daw hindi makagalaw yung hita niya habang ginagawa yung pagtutuli sa kanya. Eto nga at may pinapasubo ako sa kanyang sugar ball para daw ma-distract siya sa mga gagawin sa kanya ng doktor. Sobrang bilis lang pala ng procedure ng pagtutuli, wala pang 2 minuto at tatapos na siya. Medyo nakakagulat nga lang yung mga ginawang procedure sa kanya pero kailangan kong maging matapang dahil ako yung humahawak ng sugar ball sa bibig niya. After nga ng procedure, explain lang sa amin kung anong mga dapat namin gawin kung paano siya aalagaan. Pero hindi pa nga kami nakakauwi, iniisip ko na kung paano na lang kapag wala na yung anesthesiang tinurok sa kanya. Nako, siguradong iiyak to ng iiyak buong magdamag. Mga yung petroleum jelly at gasa na kailangan kapag pinapalitan siya ng diaper. Maproteksyonan yung ari niya sa ihi at dumi. Kailangan din siyang palitan ng diaper every hour para masiguradong malinis yung ari niya at hindi ma-infeksyon. Kinagabihan nga, eto na nangangawa na siya. Talagang hindi ko na siya mapatanan at hindi ko alam kung anong gagawin ko. Siguro kasi nawalan na ng bisa yung anesthesia kaya eto nararamdaman niya na yung sakit. Kawawa naman tong anak ko. Kung pwede nga lang ipasa na lang sa akin yung sakit na nararamdaman niya, gagawin ko.